Dati walang kabahayan yan. Ngayon punong-puno na. Parang squatter na sila dyan. Wala na kayong balak bumalik doon? Ay, ang hirap trabaho rito eh. Doon, paglabas nyo ng bahay, umana. Eh dito, maglalakad pa. Ba't ayaw nyo nang bumalik? Mahadlok. Takot. Dati din kayo sa bundok. Saan bahay nyo doon? Doon? Itong pangguba na. Uguba na. Ayaw nyo nang bumalik doon? Bakit? Mahadlok na dito. Saan kayo natatakot? Itong nagira. Gira? Totoo bang nagigira sila dyan? Hindi. Bot lang po ka. Kaya na may buto-buto. Buto-buto man to. Makabati nagbuto-buto ang mga tao. Wa na. Hindi, paano kayo pinababa rito? Awa man? Wala may gikuhan na. Hindi, ibig sabihin, sinabihan kayo na, bumaba na kayo dyan kasi may gira, gano'n. Waay. Kayo lang may gustong bumaba. Kayo naman pala may gusto eh. Ito ang sitio ng Ka na sakop ng Barangay Cabangrayan sa bayan ng Pio B. Corpus, Masbate. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng mass evacuation ang lugar na ito dahil di umano sa takot ng mga naninirahan doon na maipit sa kaguluhan sa pagitan ng mga sundalo ng pamahalaan at mga rebuilding NPA. At pagkaraan nga ng isang taon, tara, samahan ninyo ako at bisitahin natin ang lugar kung anong mayroon na ngayon sa dating bukid na pinagkukunan ng kabuhayan at tirahan ng mga tahimik na maralitang mamamayan ng baryo. Dahil nga sa nangyaring gulo, makalipas ang isang taon. So, at nanirahan yung mga residente rito sa bundok, doon na malapit sa kabayanan. Lalong naging mahirap para sa kanila ang pagbubukid dahil may halos 3 hanggang 4 na kilometro itong lalakarin nilang bukid. Alakanin rin ng bundok para makarating sa bukid sa umaga. At pagdating naman ng hapon, kailangan nilang bumaba ng kabayanan. So marami na rin ang ayaw ng manatili dito sa itaas ng bundok dahil sa takot. Kung nung araw ay masaya silang namumuhay dahil sa pagising mo ng umaga, konting lakad lang ay nandun ka na sa bukid mo. Ngayon talagang medyo 4 hanggang 5 kilometro itong lalakarin pa nila para lang makarating sila sa bukid na madalas sinasaka. Pagdating ng hapon, bago lumubog ang araw, kailangan nilang bumalik sa ibaba. So wala nang nananatili sa kanilang dito sa lugar nila sa bundok dahil sa takot na baka maipit sila sa kaguluhan. At pagkatapos nga po ng ilang oras na paglalakbay ay ganito na ang mga kabahayan na tumambad sa aking paningin.
wala na. Tanging natira na lamang yung struktura, semento. Pero yung kabuuang bahay ang ginamit sa tayo naman ng bahay nyo sa Kabayanan. Ayan. Masyado nang masukan ang lugar na ito. Ito ang katunayan na talagang bihira na yung dumadaan. Dati napakalinis pa nito eh. Ipinagpatuloy ko ang pag-iikot sa lugar at napansin ko na ang dating malinis na daanan ay masyado nang masukal. Tanda na bihira na nga ang nagagawi sa lugar na ito. At sa dako pa roon ay naabot ko ang kanilang balon na siyang pinagkukunan ng tubig na pansaing, panghugas at panligo ng mga taga rito. Kung dati ay puno ito ng mga taong naglalaba sa araw-araw, ngayon ay tila isa na itong ulira. Narating ko ang pinakatuktok ng bundok na ito hanggang sa boundary ng kabilang barangay at dito ko naabutan ang magkakapatid na naghahanda ng kanilang ikabubuhay. Kamuting kahoy. Tapos, pakataas balatan. Ay, anong gagawin niya? Pakataas balatan. Ginagawang puto. Actually, dito sa bukid, kung masipag ka lang, hindi ka naman talaga magugutom eh. Well, ang daming ayan, kamuting kahoy. Yung papaya nga nila nabubulok na lang. Ayan kunain na lang ng ibon. Ang daming mga produkto rito na sayang lang. Tulad ng Indian mango, nagkakalaglag lang. Tawagin nila dito paho. Nalalaglag lang, hindi rin naman na ibebenta. Dahil kung ibebenta mo sa dadalhin mo mura. Bukod sa mura, gagastos ka pa sa mamasahe, hindi ka pa sigurado kung mabibili o hindi. Ayan mga bunga ng mangga na hindi na halos na pakinabangan. Hinintay na lang nila malaglag. Sayang no? Sa Maynila magkano isang piraso ng mga mangga na yan? Ayan dami diba? Yun isa pang problema natin. Marami tayong produkto, maraming produkto yung mga magsasaka. Kaya lang, dahil sa malayo, sa market, gagastos ng malaki sa pamasahe. Yun ang isang problema. Kaya ang mangyayari, bibenta mo, mahal na. So pagdating sa consumer, mahal. Kasi, pamasahe. Pero kung nagagawa ng solusyon ng gobyerno na magawa ng paraan, may transport ng maayos yung mga produkto ng mga magsasaka, lahat tayo makikinabang. Kaya sayang ang mga produkto ng karamihan produkto ng mga magsasaka na actually sa probinsya ay sagana. Pagdating sa Maynila, mahal. Kaya kawan Diyos, darating ang araw yung hindi kayang ayusin ng tao, siya na bahala doon. At sa aking pagbabalik mula sa pinaka-boundary ng baryo ay nadaanan ko ang isang magsasaka at namangha ako sa napakagagandang ani niya. Ngayon, 5, meron pa siyang kukuha din. Malaki. Tingnan nyo, 1 piraso. Okay. Ngayon, sabi mo sa Maynila, napakamahal niyang kalabasa. Dito, wala Anong bebenta? Halos karamihan meron. Dadali mo naman sa merkado, hindi naman mabibili sa'yo ng mataas na presyo. Lugi ka nga sa pamasahe. So, anong gagawin na lang? Pamigay na lang sa kapitbahay. Bebenta mo, hindi mo rin mabibenta ng mahal. Bukod sa napakagandang lugar para sa pagtatanim ng mga halaman at pag-aalaga ng mga hayop, mayroon pa akong isang kayamanan na napansin sa lugar na ito.
Kung mapapansin nyo mga kaibigan, kakaiba ang bato rito. Ayun, dito. Ayan o. Para siyang mga batong dagat. Ito nyo. Ayan o. Diba? Merong bundok ito ha. Apat pala, bundok ito. Pero ang bato rito sa lugar na to, ayan o. Para bang yung matatagpuan yung mga bato sa dalampasigan. Oh. Klase mga bato dito. Ito yung ano eh. Marami nga ang bato rito sa lugar na to. Ginagawa nila nung iba. Kinukuha itong mga bato na to tapos dinudurog. Oh. Patapos durugin, ginagawang parang buhangin. Pag durog na, buhangin, inihalo sa simento para yan yung maging ano, siya yung nagsisilbing buhangin para sa kung may sisimentohin ka. Ibang klase ang bato rito. Hindi ko alam kung ito raw yung magandang gawing ano, maganda raw itong gawing semento. Kaya itong bundok na to kasi nyo halos composed of anapog kung tawagin nila, or limestone yata yun. Kayo na mag-correct. Yung bundok na yan mayaman sa ganitong klase ng bato sa itong lugar na to. So ayun, mayaman ang lugar na to, yung bundok na yan sa itong lugar na to, pakayaman sa ganyang klase ng bato. Ayan. Dahil medyo lampas katanghalian na ang oras at lumalakas ang simoy ng hangin, nagpasya na akong bumalik kung saan ako nagmula. Ngunit ibang lugar naman ang aking dinaanan. Tingnan natin, samahan nyo ko kung makakabalik pa ba ako sa pinanggalingan ko. Abandonado na. Ito. Meron pang mga yero na kalasin. Bakit tayo madadaanan dito? Malabang abandonado na rin to. Wala na rin. Wala na rin nakatira. Inabandon na rin. Pero andyan pa yung mga yero, yung mga kahoy. Hinayaan na lang nabubulok. Sayang. Mamay pa sa bundok na ito na kung saan ito raw yung lugar na di umano ay madalas paglabanan ng mga sundalo ng pamahalaan at mga rebelde. Itong lugar na to. So di umano pinamumungara daw ito ng mga rebelde. Itong kabundukan na ito, malas natin kung makatagpo tayo ng rebelde rito. Ayan o. Kaya yung ibang mga naninirahan dito ay tinatawag na bakwit. Nag-evacuate sila at pumunta doon sa sentro ng barangay. Nagkumpul-kumpulan. Kaya karami makikita natin mga bahay dito ngayon, wala na, mga abandonado. Katulad na lang din ng isang to. Inabandona na rin. Ito na ako galing sa lugar na yon, Manyugan. Medyo naglakas loob na lang din akong paglakad-lakad rito, nakasukalan. So hindi ko rin alam kung paano ako makakabalik sa pinanggalingan ko. So sa kasalukuyan wala tayong kasama mga kaibigan. Wala na. Malagay yung direksyon na tinatahak natin. Alam ko dito sa gawin na ito, bandang Hilaga, yung lakad ko. So tingnan natin, samahan nyo ako. May lugar oh. Liblib. Ayan. Napakaliblib ng lugar. Ganyan yung mga bato rito.
ayon sa kanila ay mayaman sa yan, yung anapog na in-export pa nga raw sa ibang bansa yung klase ng bato na yan. Ayan, pwede raw i-export yan, sabi ng mga taga rito. Ito nyo. Ayan, so kung tutusin, kung mamimina ito at mapaprocess ng maayos, malaking halaga ang kikitain ng mga taga rito. Lalo kung totoo sinasabi nilang ini-export daw di umano itong mga pinagturugan itong bato na ito. Ayan o, ganda no. Hindi ko lang kung tama itong dinadaanan natin, pero tingin ko tama naman. Nag-iisa ako mga kaibigan, makakala nyo may kasama ako. Wala po ako kasama. Medyo challenge tong lakad ko na to eh, kasi nga mag-isa lang ako, hindi naman ako taga rito sa lugar na to. So kita ko tong daan na to, which is bahala na, lalakarin ko yan ng dire-diretso ron, na hindi naman ako nawawala dun sa direksyon, sa kompas. So tingin ko makakarating naman ako dun sa pupuntahan ko. Ayan. Basta may daan lang ng daan, lakad lang ng lakad. Hindi ako natatakot maglakad mga kaibigan, kasi wala man tayong ginagawang masama. Sabi nga, pag nakasalubong ka ng mga rebelde o taong labas dyan, hindi naman tayo ano eh. Pero tingin ko wala naman. So doon o dito, bahala na. Doon man o dito, masyadong ano na to, liblib. May kabayo, so kailangan palisin natin siya at huwag tayong lumapit sa kanyang hulihan, dahil minsan yung kabayong mga ganyan salbahe, naninipa yan eh. Tuloy-tuloy lang lakad. Ito, katulad sinabi ko, ibang daan po yung dinaanan ko sa pag-uwi. Kasi kung doon ako dadaan sa dinaanan ko papunta ron, syempre parang iisa naman ang itsura. So iba din, no? So dumaan tayo sa gilid niyang bundok na yan, yung bato na yan. Ayan, tayo dumaan. So tama nga kaya to. Wala akong kasama eh. Wala tayong nakitang tao rito mapagtanungan. Galing ah. Wala tayong mapagtanungan kung nasa na tayo. So dadan tayo sa kakahuyang ito. Tama nga kaya. Tingin ko tama eh. Malaki naman yung daan, no? Mahirap lang kung yung daan na maliit tapos parang hira lang yung dumadaan. Ayun. Sayang eh, maglakad ka ng pagkalayo-layo, palpak, may dala kang drone, di mo naman napalipad. Kalimutan ko yung cellphone na pinaka-monitor. Ayan, so maraming salamat sa pagsama mga kaibigan. Hirap nung nag-iisa, wala kang kasama at hindi ka naman taga sa lugar. Ako taga rito, kaya wala akong kasama. Malayo ito bukid, dahil hindi na sila nakatira doon sa lugar nila. Ito naman, napakaraming mga bahay na inabandon na. Pupunta lang sila doon umaga, tapos babalik din sa hapon. Napakalayo, mahirap na nga. Yung tinatawag na mahirap na nga yung tao. Mahirap na yung tao, lalo pang pinaghirap yung kanilang buhay. Layo niya, no, ilang kilometro yan hanggang doon. May 2 oras na lakad to eh. Mga 3 hanggang 4 o 4 hanggang 5 kilometro sa bundok.
Department of Environment and Natural Resources National Greening Program Seeds Production Area. Ayan. So ito po ang kaisa-isang bahay na natira dito sa gilid ng bundok. Actually medyo malapit pa rin ito sa kalsada, sa sentro. May mga 1 kilometro lang ang layo. At yan lang ang kaisa-isang bahay na natira. Actually yan po ay headquarter, baka siguro panduluyan pa samantala ng mga taga DNR na nangangalaga sa kabundukan ito, na nagtatanim ng mga mulabe tree. So sa bandang itaas, sa itaas niyan halos wala nang naninirahan dyan. So nagsilikas yung mga tao dyan, mga 1 taon nang nakakaraan dahil sa di umano'y kaguluhan, para makaiwas sa kaguluhan sa sagupaan ng militar, mga rebelde. Ayun mga kaibigan, sa wakas na rin tayo. Ayan yung lugar nila. Ayun, kung mapapansin nyo, yung mga dating taga-bukid nagkumpul-kumpulan na dyan. Itong lugar na to dati walang kabahayan pa eh, o konti pa lang ang kabahayan dito eh. Ngayon biglang dumami dahil yun nga, nagkataon naman ngayong may-ari ng lupa, itong lupa na to eh binibenta yung lugar na yan. So ayun, abili sila. Malamang yung iba dyan siguro mga hulugan pa o ano, gumawa sila ng lote na pwedeng pagtirikan dahil mga ayaw naman bumalik dun sa bukid. Kailan pa kayo pumunta dito? Eh, paano yung may umakay doon? May bukid? Ayaw nyo na bumalik doon. Ang maayos na sanitation, walang tubig. Tapos isa pang problema rito, yung mga kapitbahay, malamang mag-aaway-aaway kayo kasi yung pinaghugasan, tatapon, mga ngamoy, magrereklamo ka. Oh, baho nung Kapitbahay. kapitbahay. Magalit. Yung dating magkaibigan, magiging magkaaway.